months, pwede pa rin ako magpamassage, pwede pa rin ako mag-claim ng gamot, yung prescription pag kailangan, pwede ako magpa-dentist kasi covered pa rin ako. Kasi habang naka-parental leave ka, hindi ka pwedeng i-fire ng company mo. Pagbalik mo, hindi ka rin nila pwedeng i-demote. Kailangan ibibigay nila sa'yo yung same position, yung same rate sa akin. Ngayon, habang nakabakasyon ako, nag-negotiate yung union namin, yung contract. So kung tumaas yung namin, sahod namin, pagbalik ko, tataas din yung sahod ko. Pero take note, para sa mga gustong mag-parental leave, 55% lang ng income ninyo yung pwede ninyong makuha sa government. Tapos may maximum lang na amount. Patulad ako, 1,380 yung nakukuha ko every 2 weeks. Maximum na yun. So kahit sabihin mo na 200,000 yung income mo every year, hindi nila ibibigay yung 55% nun. May cap lang siya. Kailangan naka-ready ka. Kailangan may emergency funds ka. Kailangan meron kang savings. At kailangan wala kang maraming utang. Kaya ng mga car loan, utang sa credit cards. Kasi hindi kakayanin. Kasi ngayon yung sa akin, enough lang to cover the mortgage. So yung grocery, manggagaling na yun sa mga savings, sa emergency funds. Yeah. Still similar? Yes. I got you all checked in, okay? Alright. Tatapos lang ng massage ko. Gutom na ako. Pero ang sarap ng massage ko. Ako, relax, nakapagpahinga. But I need to eat. Hanap tayo ng makakainan. Yung food ko. Burger, saka fries. Saka nakakita ng simpleng construction worker. Ang sarap ng buhay dahil sa mga benefits, sa magandang pasahod. Makapagpamassage ka, makapag-relax ka, makakain ka ng mga gusto mong pagkain, nakasasakyan ka, may sarili kang bahay, provide mo yung pangailangan ng pamilya mo. Gusto na akong kumain, sarap, busog, kapag-relax, uwian na. Miss ko na yung asawa ko at mga anak ko. Thank you Lord sa araw na ito. Thank you Lord sa mga blessings na yung ipinagkakaloob sa araw-araw sa aming buhay. God bless you all.